Sa trabaho naming bawat metro mahalaga, bawat araw may bagong kwento. Welcome sa A Day in the Life, Surveyor Edition, Part 1. Madaling araw pa lang gising na ang team. Ready na for today's fieldwork, subdivision survey sa San Remigio, Cebu. Bago pa man tumapak sa field, dapat handa na lahat. Total station, tripod, prism, GPS, at syempre ang mohon. Galing Talisay City, bumiyahe kami papuntang San Remigio, mga 4 hours na biyahe pa north. Hindi biro pero sanay na rin. Part na ng trabaho ang mahabang biyahe, kaya dapat may kape para sa driver. Non-negotiable yan. Kasi dapat gising at hindi inaantok si driver habang ang ibang team ay patulog-tulog lang. Pero hindi ka naman talaga maboboard sa biyahe dahil ang gaganda ng mga view papuntang San Remigio, lalo ba pag dagat or beach ang makikita mo. At ang saya lang din magchismisan o mag-sound trip habang nasa biyahe. Pwede rin mag-food trip kung bet mo. And finally, dumating na kami sa site. Pagdating sa site, tahimik, rural, pero bawat lote may kwento. Ito ang first site namin for the day. Bago ang anumang sukat-sukat, importante ang recon. Lakad muna sa paligid, kausap si may-ari at ilang kapitbahay. Importante talaga tong recon kasi dito mo malalaman kung tama ba yung lote na susukatin mo. Minsan yung nasa plano, iba na sa aktual na itsura ng lupa ngayon. At syempre malaking tulong yung input ng mga locals. Sila yung nakakakita araw-araw saan may lumang mohon, may banggaan ba ng bakod, or may issue sa boundary. In short, recon is the foundation. Kung mali ang umpisa, malaki ang chance na magka-error sa buong survey. Kaya bago kami mag-setup ng gamit, recon muna, laging recon. Do your reconnaissance first and always. After ilang oras na biyahe, at dahil hindi pa kami nakapag-breakfast, nag-quick breakfast muna kami bago bumuwelo. Surveyor man, kailangan pa din ng laman ng tiyan. Pagkatapos kumain ay game face on na ang team natin. It's time to start recording and verifying boundary references. Whether it's fences, markers, or natural features, each detail matters. Pero before kami magsimulang mag-shoot ng points, kailangan muna i-set up ang GPS. Dito tayo kumukuha ng accurate na coordinates based sa satellite, kaya super crucial ito sa plotting later on. Sinet namin ang base station sa magandang location. Dapat stable, open sky, at walang obstruction. Tapos yung rover, yon yung iniikot namin sa mga points. Kung baga, ito ang mata ng survey sa field. Game on! Kinuha na namin ang mga existing boundary markers mula sa fences, lumang mohon hanggang sa natural features. Medyo chill lang sa simula. Pero habang sinusundan namin ang mga boundary markers, na-lead kami papasok sa makapal na thicket. As in, yung tipong kailangan mo nang dumaan sa ilalim ng mga sanga at magtabi ng mga damo na kasing taas mo. May part na halos hindi na madaanan. May putik, may tinik, at parang jungle vibes talaga. Pero go lang, kasi alam naming importante tong point na ito para mabuo ang boundary. Napadpad pa kami sa bandang mangrove area, medyo basa, madulas, pero ganda rin ng view. Kung hindi lang kami nakasapatos pang trabaho, parang nature hike na rin sana to. Dito mo marirealize na ang trabaho ng surveyor ay hindi lang basta nakatayo sa tripod. Minsan parang jungle trek, may putik, may tinik, may mga parts na kailangan mo pang gumapang o yumuko para makalusot. May isa pa nga sa team na muntik ng matumba dahil sa madulas na ugat, pero syempre professional pa rin, bawi agad sa next shot. At yes po, opo, ako po yon, ang cameraman na muntik ng matumba. This part is what we don't always show sa paperworks, pero ito talaga yung tunay na fieldwork. Ito yung mga kwento sa likod ng bawat sukat, yung effort behind every plotted point, hindi lang basta numbers sa plan, kundi oras, pagod, at minsan, basang sapatos. Every coordinate we collect means something. It's someone's boundary, someone's dream na gusto niyang i-claim or ipamana. Kaya bawat metro na sinukat, mahalaga. Sa likod ng bawat mohon na nakatayo, may fieldwork na ginawa, may lakad sa malalabong na damuhan, may pawis sa tanghali, may tanong sa may-ari, at minsan, may gulatan ng ahas. But that's what it means to be in this line of work. Hindi siya madali, pero may bigat, may halaga, at may dangal. Because we don't just mark land, we give it meaning.
After makuha ang mga needed points sa area, bumalik kami sa base. This time, dumaan kami sa overgrown grassland. Yung tipong hindi mo na makita kung may ahas o bato sa ilalim, pero tiwala lang. Pagbalik sa base, it's time to plot. Dito na pumapasok ang trabaho ng geodetic engineer. I-check ang bawat point, kung tama ang pasok sa plan, at kung nasa tamang lote nga ba tayo. Mula sa coordinates, kinocompute namin kung saan dapat ikat ang lupa, saan dapat ang boundary, gaano kalawak ang area na kukunin, depende sa preference ni client. With the points verified and the cut finalized, time to mark the new boundaries. Mohon setting is the last step for this site, but it's the start of something for the landowner. And every time we place a mohon, it feels fulfilling. Kasi alam naming hindi lang yan concrete post. It stands for security, legality, and identity. This is what we do. This is who we are. We are the Basalo Surveying Services. At sa likod ng bawat sukat, may sipag, may serbisyo, at may puso. Marami pa kaming kwento. Abangan sa part 2.